Oo, yung isa. Actually, ang daming dapat palang i-topic, eh. So, meron din palang issue tungkol dito sa pagbaba nga po ng taripa tungkol nga po sa bigas. Okay. So ngayon, itong mga DDS ngayon nagmamarunong na naman. Siguro nabalitaan niyo naman 'yun mga kababayan, 'di ba? So siguro nabalitaan niyo naman na merong gagawin si Presidente Bongbong Marcos para nga po pababain yung presyo ng bigas, is babaan yung taripa. Okay. So ngayon nagrereklamo ngayon itong mga DDS ngayon na hindi naman makakatulong 'yan, hindi naman makakatulong 'yan. Hindi, sabi ko. Una kasi mga kababayan 'no, yung sinasabi kasi nila, especially si Ate Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, kawawa naman daw po yung mga farmer 'pag binabaan daw po yung taripa. Okay. So actually kasi mga kababayan, sa matagal na pong naka-follow sa'kin, siguro alam niyo naman po na isa po sa mga negosyo ko po ay magtanim po ng palay, oo, sa Iloilo, 'yan. Kasi nasa Maynila ako ngayon, eh, do'n sa Iloilo. So hindi po ako, bilang isang rice farmer, hindi po ako threatened diyan po sa pagbaba po ng taripa ng mga papasok po na bigas dito po sa Pilipinas. Ang importante mga kababayan, mabenta namin yung mga palay namin sa tamang presyo. Ayun lang yun, eh. Kahit na bahain yung market na yan, walang problema yan. Basta yung sinabi ni PBBM na ₱21 to ₱27 ata 'no, na presyo ng palay, dapat matupad po yun. Oh, 'di ba nagbigay ng isang EO si PBBM, 'di ba, na ang palay ay dapat bilhin, ng NFA sa ganyang klaseng presyo. So kung matutuloy naman 'yun, yung gano'ng presyo, walang problema po 'yun. Walang problema, importante mabenta namin yung palay namin. Eh, ewan ko lang talaga dito kay Amy Marcos 'no, si Amy Marcos, "Ay kawawa naman yung mga farmer. Ay ang haba-haba ng baba ko." Hindi, hindi kami threatened dun. Nagbaba na po ng EO si PBBM na meron pong presyo ng palay para bilhin sa amin. So, anong problema dun? Makakaproblema kami kapag tinanggal yung EO na yun, o EO ba yun o AO, EO ata yun, eh. Kapag tinanggal po yung batas na yan na ginawa ni PBBM, dun po may problema. Pero yung mga papasok na palay, kasi kung babaha po ng bigas sa market, bababa po talaga yung presyo. At ang alam ko po talaga, yung gagawin po ni PBBM, ire-regulate po yung pagpasok po ng bigas. Hindi mo puwedeng papasukin yung mga papasok na bigas ng mga negosyante din yung mga magre-regulate, hindi puwede yun. O tulad ng ginawa ng recertification law ni Digong. 'Di ba yung ginawang recertification law ni Digong, tinanggalan niya ng kapangyarihan yung NFA para mag-regulate ng mga papasok na bigas. So, naabuso 'yun. So, ngayon, ang alam ko talaga dito, hindi ko pa nare-review kung ano, eh, kasi wala pang lumalabas na ano, eh, na EO or AO, wala pang EO ata, executive order 'yun, eh. Wala pang lumalabas na EO kung sino yung magre-regulate ng mga bigas na papasok. Wala pa akong nakikita, eh. Pero kung ito ay regulated ng gobyerno, walang problema do'n. Ayan ang problema kasi mga kababayan kapag wala pong alam. Oh, 'yan si Imee sinasabi niya lang na Diyos ko, 'di ba? Sabi ni Imee Marcos, "Mahal ko yung kapatid ko pero minsan hindi ako makatiis." Tiisin mo na kasi wala kang alam. Actually, kung sinasabi ni Imee Marcos na kawawa yung mga farmer, pero dapat kasi kung talagang sinasabi ni Imee na pro-farmer siya, dapat maging vocal siya sa recertification law. Ayun naman po kasi talaga yung pinaka-reason kung bakit nagtaasan yung presyo ng bigas, yung recertification law ni Digong. O, tinanggalan mo ng kakumpetensya yung mga negosyante. Imbis na yung NFA, nagbebenta rin po ng murang bigas, at saka yung NFA ang nagre-regulate nung mga pumapasok na imported na bigas na wala, nilipat sa mga negosyante. So, maaabuso talaga 'yan. Isipin mo, ah, yung nagkontrol ng stock ng bigas sa Pilipinas, mga negosyante, maabuso talaga 'yan. Napakaengot naman ni Digong na hindi niya naman naintindihan 'yun. Isipin niyo mga kababayan 'no, kung meron mang pagkakataon na naghihirap yung mga farmer,
Nung panahon ni Digong 'yon. Isipin niyo, nung pagdating ko 'no, kasi ano, OFW ako dati. Pagkatapos pag-uwi ko ng Pilipinas, pumunta akong Iloilo, do'n po ako nagnegosyo. Yung unang business ko talaga do'n is yung rice plantation. Pagpunta ko ng Iloilo, nung magtatanim ako ng palay, yung presyo ng palay, 11.50. Nagsimula siya dati sa ₱28. Nagsimula siya dati sa ₱28. Pag-uwi ko nung nagsimula ako ng negosyo na 'yan, 11.50. Kaya galit na galit ako kay Digong nun, 11.50. Tapos 'pag pumunta kayo sa mga malls ng mga bilyar, especially sa Star Mall, iihi lang kayo, may bayad na ₱10. 'Di ba iihi ka lang sa mga mall ng mga bilyar, may ₱10 ng bayad. Pagkatapos yung 3 buwan na pinaghirapan namin na itanim na palay, bibilhin sa'min ng 11.50? Ay Diyos ko, 'di ba? Kaya kalokohan 'yan ni Imee Marcos, papaniwala kayo diyan. 'Di ba, gumagawa ng paraan po yung presidente natin para po maibsan yung kalokohan na nangyari po sa rice certification law. Pagkatapos ngayon, gumagawa ng paraan ang presidente, ito namang Imee Marcos, akala mo naman nagmamarunong, kinokontra naman. Wala talaga, walang ah, ako, ito, sabi kasi ng mga ibang mga vlogger, si Imee Marcos Trojan horse. 'Di ba? Sabi ng ibang mga vlogger 'yan, yung mga pro-Imee. May mga ano pa rin, may mga pro-Imee pa din. Sabi nila Trojan horse lang 'yan, takero. Sabing ganyan. Ako, hindi ako naniniwala Trojan horse 'yun. Naniniwala lang akong horse. Naniniwala lang po akong horse siya, pero hindi po siya Trojan horse. 'Yan, ang presyo, ah, sa inyo 15. Buti pa nga sa inyo, ₱15. Hindi ko alam kung saang lugar 'yan, Ma'am Rowena Dulay 'no, malamang bandang norte 'yan. Buti pa sa inyo ₱15. Sa amin sa Iloilo, 11.50. ₱11.50. Yang kalokohan ng recertification loan na 'yan ni Villar na pinirmahan ni Digong. Ayan, tingnan niyo mga kababayan, ngayon 26 na, ang saya namin sa Isabela. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko mga kababayan, kahit po na pumasok yung mga imported na bigas na 'yan, kasi bababa yung taripa, Kahit pumasok 'yan, kung bibilhin naman ng ₱26 yung palay ng mga farmer, hindi po maapektuhan yung mga farmer. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Imee Marcos na kawawa ang mga farmer 'pag pinapasok yung mga imported na bigas, using the mababang taripa. 'Di ba? Ayan, ayan ang sinasabi ko, Sa amin 24 sa amin, 23 sa amin ngayon, so masaya yung farmer sa amin. Naranasan ko 'di ba yung ₱14 nga po sobrang lugi, 'di ba, 'yan, naranasan ko ang ₱14. Buti pa nga sa inyo sir, ₱14. Sa amin ₱11. 11.50. So 'yan mga kababayan, start na po tayo 'no. So maraming salamat sa inyong lahat. So diyan po sa 750 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to. And then sa mga nakatisod po ng content po na 'to, puwede naman kayo mag-subscribe. Kung di naman kalabisan, puwede niyo namang i-share, 'di ba? Dapat kasi 'pag pulitiko ka, 'di ba, 'pag kumukuha ka ng attention, dapat maganda yung feedback sa'yo. Yun nga lang hindi gano'n nangyari. Kumukuha siya ng attention, nagiging negative naman yung epekto sa kanya. Dati bilib ako kay Imee, ngayon hindi na, 'di ba? Sige. Okay mga kababayan, start na po tayo na pag-usapan natin 'tong pagsuspindi daw po kay Baste. Okay, game. Good boy.